po, magandang umaga. Ako po si Mary Ann Palisok and I'm with my husband. Ako po si Dan Roji Palisok. Kami po ay mga international student dito sa Australia na naka-base sa Sunshine Coast sa Queensland. And 2 years na po kami dito sa Australia as a international student. And currently po, I'm taking hospitality management and patapos na rin. And I'm done with my commercial cookery. Meron na rin po akong certificate. And then my husband is working po with my sister-in-law. So meron po kaming family dito in Australia. Siyempre, kailangan mo talagang have that confidence na kailangan malampasan mo lahat. At first, siyempre, kailangan mong humanap ng trabaho. Sa school, kailangan mong mag-excel and then kailangan... So, lahat ng requirements mo sa school is magampanan mo. And for me, as 2 years na nga po kami dito, sinalabasan naman po ay okay. And then... So far, di pa naman kami nakaka-uwi. Nandito pa rin kami. And then, kailangan tiyaga at ano po, tibay ng loob. Yes. Lakas ng loob. And then, wag magpatalo sa lungkot. Kailangan kayanin mo sa sarili mo and kailangan hindi ka umasa sa ibang tao. Siguro, iba yung part namin. Iba yung story namin kung ipukumpara sa mga ibang estudyante ngayon. Pero kung ilalagay namin yung sapatos, yung paa namin sa sapatos nila, yun lang po talaga yung kailangan. Tiyaga at hindi yung mapili sa kung ano yung opportunity na dumating, kailangan grab lang po ng grab. And then hindi na kailangan mamili. Kasi lahat naman ng bagay is natututunan. Once na tinatak mo sa utak mo na hindi mo kaya to, hindi mo kayang makisalamuha sa ibang tao, wala. Doon ka na po mag-e-end. Hindi ka na, yung 2 years na tinagal namin, siguro, wala. Ako, ang maipapayo ko, ang talagang naging sikreto namin, kahit papano, meron kaming tinatawag na pananampalataya or faith. Kasi, kahit anong problema ang dumating sa'yo bilang isang international student, kailangan kumapit ka pa rin dun sa faith na meron kayo. Pag malakas yung pananampalataya natin. Tayong mga Pilipino, maka-Diyos tayo. So kahit paano, pag dumating tayo sa Australia, kailangan, para sa amin, maging maka-Diyos pa din tayo. Hindi puro work. So yun yung naging foundation namin nung nag-start kami dito sa Australia bilang international student. My first 6 months po, my first job is in sushi, Japanese restaurant, sushi. And kagaya nga po ng sinabi namin is, nandito po yung sister-in-law namin. So, meron na po siya mga friends na, yun po yung naging way ko para makapasok dun sa Japanese restaurant. And within my first 6 months po, here in Australia, had 3 jobs. One is yung Japanese restaurant, seafood restaurant, and hotel and restaurant po. Within 6 months po. In first 6 months po in Australia. So, lahat po is 15 minutes away lang po dito sa house. That's po, yun po yung kinaganda nun. So, kailangan ko lang pong lakarin or if available po si husband, pwede niya po akong i-drop off. So, yun po yung kagandahan ng meron kaming family dito po sa Australia. Okay. Sa part ni Mrs. bilang estudyante, nung nag-start siya dito bilang international student, sa Pilipinas ay isa po siyang plain housewife. So, technically, bilang isang plain housewife, sa bahay lang, tapos most of the times tahimik at saka hindi nakakasalamuha sa ibang tao. Pero nung dumating siya dito, ang isa sa pinaka-challenge niya paano makipag-usap. Siyempre, nasanay siyang bilang isang plain housewife. So, ang isang pinakamalaking karanasan na na-develop o nabago sa kanya bilang international student, or particularly sa akin din,
ay yung character development. So dito matututo kang hindi maging mahiyain, kailangan makipag-usap ka, hindi naman kailangan na perfect yung English mo, pero kailangan napapractice mo yung English mo. Kailangan makipag-usap ka kasi. Hindi pwedeng tahimik ka, hindi pwedeng laging mahiyain. So meaning to say, pag dumating ka dito sa Australia, lahat ng mga pangit or ugali na hindi maganda, iwanan mo sa Pilipinas. So darating ka dito bilang isang bagong tao. So kailangan ma-develop mo yung sarili mo. Para sa amin, yun yung isa sa pinakamagandang karanasan na na-develop namin, hindi lang personality, pati yung kapal ng muka, pati yung communication skills, even yung paano ka kumilos, mabilis, kailangan laging mabilis dahil ang buhay po dito sa Australia ay hindi po slow pace. Kailangan laging mabilis kasi ang mga tao dito laging naghahabol ng oras dahil gusto nila every hour, every minute is very productive. Isa pa sa mga tanong na laging naririnig namin kung na-culture shock ba kami dito sa Australia. At first, oo, kasi siyempre Australia is considered as a first world country and coming from the Philippines, ibang-iba yung kultura natin sa kultura nila dito. Yes, na culture shock kami at first, pero dapat matuto tayong mag-adapt doon sa kultura na pupuntahan nating bansa. Kasi hindi pwedeng yung sila ang mag-a-adjust sa atin, tayo mag-a-adjust sa kanila. Minsan yung ibang mga international student dito, nag-a-adjust sila, pakikipag-usap o pananalita sa pamamagitan ng ina-adapt nila yung kung paano magsalita yung mga Australiano o yung mga locals dito. Kasi minsan hindi nila naiintindihan yung sinasabi natin dahil yung English accent natin sa Pilipinas nag-iiba pagdating dito sa Australia. Pero culture shock kakayanin kung pag-aaralan at saka matuto tayong mag-adapt doon sa kultura na pupuntahan natin. Ang payo ko, para hindi kayo ma-culture shock, bago kayo pumunta dito, try to study, try to Google ano bang mga meron sa Australia, anong klaseng mga tao pagpunta nyo dito. So, para pagdating nyo dito, handa kayo, meron kayong knowledge, meron kayong foundation na ano bang daratnan namin dito bilang bagong kultura o bilang bagong bansa. Besides sa napuntahan na po namin yung Opera House Sydney in Opera Sydney, House is pinaka-best experience ko po is yung nakapag-aral ako sa Australia. Because sa Pilipinas po kasi is hindi ako nakatapos. So, hindi ko po akalain na dito pa ako sa Australia ka-graduate or makakuha ng diploma. So, that's the best experience po for me. Ako naman, favorite experience ko nakakapunta kami sa iba't ibang magagandang lugar. Hindi lang puro pag-aaral, hindi lang puro trabaho. Kailangan meron din tayong balanced life. Isa rin sa magandang experience na natutunan namin dito ay natuto akong mag-drive sa right hand. So, sa Pilipinas is left hand, pero dito is right hand drive. Pag na-experience nyo mag-drive dito, napakasarap mag-drive sa Australia, lalo sa mga lugar na mahaba or highway, sabi nila. Ako siguro ang number one na maipapayo ko sa inyo pagdating nyo ng Australia, or if given an opportunity, always grab the opportunity. Once you are here, pag merong trabaho na lumapit sa inyo, kuhanin nyo agad. Huwag maging mapili. Totoo yung mga sinasabi nila na you will start from zero. You will start from scratch. Kasi technically, pagdating nyo rito, bagong buhay kayo. So, kailangan maging mabuti, magkaroon kayo ng pasensya. Kailangan talagang magkaroon tayo ng lakas ng loob. Sa tibay ng loob, lakas ng loob, lahat ng lakas kailangan meron tayo. So, once dumating kayo dito, maraming pagsubok, pero once na meron kayong foundation na ng magiging malakas yung loob nyo, lahat ng to malalampasan ninyo. Dagdag ko lang po, suriin nyo po muna yung character nyo dyan sa Pilipinas. Siguro, kasi ang buhay po dito is talagang, lalo na
sa sitwasyon po namin, meron akong dependent. Pero kung kayo is single, kailangan nyo talagang dumepende sa sarili nyo. So, independent po talaga. Kailangan kaya mong tumayo sa sarili mong paa. Yun. Tiyaga, pasensya, tiwala sa sarili. Okay, bago mag-end ng video na to, gusto namin magpasalamat sa agency na nagtumulong sa amin para makapunta kami dito. Salamat po sa Gateway Gateway Bridge Educational Consultancy. Okay, maraming salamat po. Kung gusto niyo pong mag-apply as an international student, i-visit niyo lang po yung kanilang Facebook page at sa kanilang TikTok page. Again, maraming salamat po. Thank you po. And see you soon. See you soon in Australia. Bye. Bye.